Itong dalawang tong DDS na to, parehong abogado to. Si Mike Defensor saka si Sen Marcoleta. Yan, parehong abogado yan. Pero tayo, may kasabihan na ngayon, kapag naging DDS na, kahit matalino, abogado pa man, nawawala na yung critical thinking, wala na yung moral, wala na rin ang common sense. Yan ang nawawala sa kanila. Bakit ka mo? Yung hayagan nilang pagsisinungaling, iniisip, tatanggapin pa rin ng taong bayan yan. Pero nagkakamali sila dyan. Dahil ngayon, marami ng matatalino. Yung ibang DDS, nakakaramdam na eh. Marami ng DDS na naging pro-government na, pro-BBM na ngayon. Dahil sa mga kagagawan din ng mga tao na to. Katulad nito, si Mike Defensor. Napakaraming pagsisinungaling yung ginawa nito ngayon. Pa-interview ito kay Pink Web. Lahat ng sinabi, walang totoo. Sinasabi ko na totoo, na walang totoo sa mga sinabi nito. Una, sinabi niya, si Gutesa daw ay nasa kampo ng Marine. Kinupok daw ng Marine para maging safety sa pangangalaga ng Marine. Safety siya. Tapos siya rin ang sumagot daw sa sinabi niya yung safety. Dahil sinabi niya doon na may dalawa taong umaaligid. Paano magiging sinabi mo yung safety tapos may taong umaaligid? Nang sinabi mo balak siyang likidahin. Doon pa lang nagsinungaling ka na. Pangalawa, yun na nga, sinabi mo pala yun na doon siya sa kampo. Ngayon pinabulaanan niya ng spokesperson ng Marine, ng Navy pala, dahil yung Navy, yung Marine under ng Navy yan pinabulaanan na ni Marisa, spokesperson Captain Marisa Martinez. Hindi ako nagkakamali, yan yata ang pangalan. Yun nga. Doon pa lang, kuryente ka na. Sinabi mo rin na si Congressman Martin ay may malawak na bahay dyan sa Pobres Park. 3,000 ang kanyang pag-aari dyan sa Pobres Park. 3,000 hektar. May video yan. Sinabi mo yan, 3,000. Akalain mo yun? 3,000. Bali ang katumbas noon, 2 syudad na ng Malabon na Botas. Dahil ang Malabon na Botas 1,500 lang hektar. Pareho sila, ganun. Konti lang pagitan. Ito naman si Marcoleta. Ikaw rin nagsabi, di ba? Si Gutesa ay isang sundalo. Kaya ang mga statement niya ay pakapani-paniwala dahil sundalo. Di si Kuan, di si Sentry,
Sundalo yun. O, di ka panipaniwala yun. Ha? Hindi ba? Mike Defensor? Kayo ba sa pagsisinungaling nyo? Nakakatulog pa kayo? Isa lang naman ang layunin nyo eh. Bibain si Congressman Martin. Yan lang ang layunin nyo. Wala nang iba. Pag nagiba nyo yan, ay patungo na yan. Ang goal niya patungo na kay BBM. Yan lang ang gusto nyo mangyari. Ha? Gibayin yung tahimik na tao para kayo bumango. O bakit yung mga ano dyan, hindi nyo batikusin yung hayagang mga nagnakaw talaga sa kambalang bayan? Ha? Alam niya naman yan eh. Bakit yan hindi nyo binabatikos? Laging ang lagi ang tutok nyo lang kay Congressman Martin. Nakakatulog pa ba kayo dyan sa mga ginagawa niyong pagsisinungaling? Palagay ko, nakakatulog kasi nakakatulog kayo kasi makakapal na mapagmumukha niyo eh. Ito, panoorin natin yung pirasong content ni Coach Jared. Pasensya ka na, Coach Jared ha. Hiramin ko muna yung papiraso mong content. May video dito eh na kung paano magsinungaling si Mike Defensor. Ang kasi parang ano eh, parang nagiging palusot ngayon ng mga DDS na siraulo. Yung salitang sundalo yan. Mahal niya ng bansa. O, hindi naman kinukwestiyon yung pagmamahal sa bansa eh. Magkaiba kasing topic yun eh. Iba yung pagmamahal sa bansa, iba yung binayaran ka para magkwento ka ng kasinungalingan. At for all intents and purposes, I think that's what most of the Filipinos believe. Yun ang pinapaniwalaan ng karamihan ng Pilipino ngayon kay Gutesa. Binayaran siya para magsinungaling. So, it's immaterial kung sundalo siya o hindi. Ginagamit nila, ito tulad nito, si Mike Defensor, gumagamit sila ng mga sundalo, at ito naman mga sundalo, nagpapagamit sa mga Duterte, para maisulong ang politika nila. Alam niyo ba, si Romeo Pocis, pinag-uusapan na sa international media. Oo, pinag-uusapan na sila sa international media. At alam niyo ang characterization sa kanila? Ginagamit sila ng China. O nasaan ang pagmamahal sa bansa doon? Ano na nangyari sa pagmamahal sa bansa? Oo, mamaya pag-uusapan natin. Ang characterization sa kanila abroad, mga puppets, Chinese puppets. Anyway, tuloy natin. Ito na, punta na tayo sa 3,000 hectares. Nung lumabas po si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya na it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation? Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very, okay, I want to be fair to Speaker Martin, diba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. Malinaw na rin yun, 3,000 hectares ha. Hindi 3,000 square meters. 3,000 hectares. Hectares. Ulit. 3,000 hectare property. It's a 3,000 hectare property. It's a 3,000 hectare property. Malinaw ha. Hindi ko to ini-invento guys. Sinabi talaga niya 3,000 hectares. Narinig ko na nga ito kahapon, hindi ko lang naisip na baka mag-viral siya today, kaya hindi ko tinapik. Pero 3,000 hectares talaga ang sinabi niya. It's a 3,000 hectare property. 3,000 hectares daw sa Forbes Park. I'm not sure. There's about 3 or 4 structures in that place. 3,000, I don't know, gano'n kalaki ba itong studio nyo? Gano'n kalaki itong property? Okay. Diba, it's maliit eh. So you're saying, if a portion is under construction, hindi makikita? Is that what you're saying? Well, pwede mo makita, pero ang laki ng lugar eh. Diba, para siyang, again, 3,000 hectares, malaki. Inulit pa. Inulit pa, Bol! Ba't mo ba inulit, Bol?
See? Hindi ako nagjo-joke. Sinabi talaga niya yung 3,000 hectares, guys. Oo. Ayan. 3,000 hectares. Again, 3,000 hectares. Again, 3,000 hectares. Again, 3,000 hectares. Okay, isa pa. Again, 3,000 hectares. One more. Again, 3,000 hectares. Oh, again. Again, 3,000 hectares. 3,000 hectares daw. 3,000. Malinaw, di ba? Hindi naman ako nabingi. Oo, 3,000 hectares talaga ang sinabi niya. Ang laki nun. Ulitin ko lang ha. Ang 1,000 hectares. Ang 1 hectare ay 10,000 square meters sa atin na nakakaintindi ng metric system. Oo. Gaano kalaki ang 10,000 square meters, mga kababayan? Ano na yung 10,000 square meters eh? Palayan na yun eh. Farm na yung 10,000. Palayan na yun eh, 1 hectare. Oh. Tapos 3,000 hectares? Ano yun? Barangay? City? Pag-aari ni Martin Romualdez, isang municipality?